Purihin po ang Panginoon at sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo na po ay magsisimula sa ating gawain para sa ating Panginoon. At ang live devotion na po ito ay nagsisimula po sa lugar po ng Door of Faith Church, Chungli, Taiwan, sa pangunguna po ng aming butihing pastor, Pastor Jasper Tria, at ang kanyang asawa, Pastora Iris Tria. Purihin po ang Panginoon sa bagong buhay, bagong pagkakataon at bagong pag-asa na tayo muli makalapit sa Kanya. Sa pamamagitan po ng pagbubulay at pag-aaral ng Kanyang mga salita. Kaya sa umagang ito po, bago tayo magsimula, handugan muna natin ang Panginoon ng mga papuring awit dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Hallelujah. Sabi sa kanta, Diyos ang pag-asa. Hallelujah. Sige po tayo magsambit ng mga papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Papuri sa iyo, Ama. Hallelujah. Pagwalhati ay nararapat sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Sige po tayo umawit sa Panginoon. Diyos ang pag-asa. Hallelujah. 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 Aming Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na kaaliwan. Hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago. Isang kaibigan, kaagapayat, matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, kayo, Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Mula sa umpisa, aming Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Hallelujah. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na kaaliwan. Hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago. Isang kaibigan, kaagapayat, matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Sa bawat araw ang aming ninanasa. Hallelujah. Sa aming buhay, binigyan kaluguran. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Sa uling pagkakataon kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa bawat araw ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Tayo magsambit ng papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Papuri sa iyo, Ama. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na sa inyo may pag-asa. Hallelujah.
sa aming paghihina, kabighatian. Kayo ang Diyos, Panginoon, ng kaaliwan. Hallelujah. Kayo ang Diyos na di nagbabago at hindi bumibigo. Hallelujah. Kayo ang Diyos na laging nakalaan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri, dinadakila, sinasamba ka, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, kami lumalapit sa inyo, humihingi ng kapatawaran. Anumang kakulangan, Panginoon, pagkakasala naming nagawa, patawarin niyo po kami, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, napakalinisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, nang sa ganon, Panginoon, malayang makakilos ang iyong Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa bagong pagkakataon, bagong pag-asa. Hallelujah, na kami muli makakalapit sa iyo, Panginoon, at kami mag-aaral ng iyong mga salita. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay. Every gising is a blessing, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa aming gagawin na ito, Panginoon. At sa iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ang iyong pagsama sa Kanya, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, kayo nang gumawa, kumilos at maghayag, Panginoon, sa Kanyang buhay. Ano man ang Kanyang masambit, Panginoon. Maging pagpapalo to, Panginoon, at pagpapalakas, Panginoon, ng aming mga pananampalataya, Panginoon, upang makapagpatuloy kami, Panginoon, sa aming buhay paglilingkod. Hallelujah. Lord, ganun din po, Panginoon, sa mga nanonood, Panginoon, at manonood pa lamang mamaya, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon. Hipuin niyo, Panginoon, ang puso nila, Panginoon, dahil ako'y naniniwala, Panginoon, na sa lahat ng dako naroon kayo, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang kumatagpo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Ngayon pa lang, Panginoon, katagumpayan ang aming dinedeklara, Panginoon, dahil ang iyong pagsama, Panginoon, ay aming nararanasan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming mga samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, at tayo na po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, na kung saan tayo magbubulay at mag-aaral ng kanyang mga salita. At tinatawag ko na po ang kanyang lingkod na gagamitin sa umagang ito, si Brother Arwin Bautista. Palakpakan po ang Panginoon sa kanyang buhay. Hindi po, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. At purihin po ang Diyos sa umagang ito na patuloy tayo makalapit sa Panginoon, pag-aaral sa kanyang salita. Napakalaking pribileyo ito na tayong lahat ay sa umagang ito ay makapag-aaral ng kanyang salita. At ating pagsisimula, yan po ang bawat isa, tayong lahat ay makipagbukas po sa aklat ng John chapter 15 verse 4. Nulit ko po sa aklat po ng John or 1 chapter 15 verse 4. Sabi po dito, mananatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sandali po tayo pungit sa manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Walatiin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Muli, O Diyos, narito po kami, Panginoon. Papakumaba sa inyong harapan, Panginoon. Pakalinisin niyo kami, O Diyos, sa aming pag-aaral ng mga salita, Panginoon. Ay masumpungan niyo kaming kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. At Lord, ano man, Panginoon, yung nais niyo, ano man ang kalooban niyo, Panginoon, sa pamagitan niyo mga salita, Panginoon, ay patuloy na mangyari sa umagang ito. At hallelujah. At patuloy na ay matanggap, Panginoon, ano mang nais niyo, Panginoon, na mahayag sa pamagitan ng iyong lingkod sa umagang ito. Hallelujah. Kaya patuloy na kumilos, banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy namin maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Patuloy namin tumagamit sa aming maglilingkod sa inyo. Hallelujah. Purihin kayo sa umagang ito at patuloy namin naangkin yung katagumpay na nagmumula sa inyo. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sabi po dyan, muli pong babasahin sa aklat po ng John, chapter 15, verse 4. Sabi po dito, manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo. Hindi makapamunga ang isang sanga, malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo manatili sa akin. Amen. Sa umagang ito po, ay pag-aalahan po natin yung word po dyan na manatili. Amen po. Sabi po dyan, yung word na manatili, na may ibig sabihin po is sa Greek word is sabi sa English sa remain is sa Greek word is menu, na ang ibig sabihin is to abide or to continue. Sabi din sa Hebrew word nito is neshar, na it also means na continue or to abide.
Na ibig sabihin na manatili, hindi lang siya literal na kailangan nakapanatili ka lang sa isang lugar, kundi continuous or action word po ito. Amen. Sabi dyan na may 4 po tayong pag-aralan sa umagang ito na kailangan tayong manatili or to remain. Una po dyan is to remain in the love of God. Na tayong lahat po ay manatili sa pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa verse 9, so, dyan din po sa ating teksto sa chapter 15, verse 9, sabi po dyan, mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama, manatili kayo sa aking pag-ibig. Amen. Niremind tayo sa umagang ito ng Panginoon na patuloy tayong manatili sa pag-ibig ng Diyos. At yun nga, sa pag-ibig ng Diyos, nakapaloob dyan yung dalawang bagay na yung grace and mercy ng Panginoon, yung awa at biyaya ng Diyos. Diba? Dahil nga sa awa at biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay, nakasumpong tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na siyang nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo. Amen. At salamat sa Panginoon sa pag-ibig na yon na natamasa natin sa buhay na ito. Diba, nung tayo wala pa sa Panginoon, talagang yung buhay natin is hindi nakalulugod sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, nandito tayo ngayon sa tagpo ng ating buhay, na kumilala tayo sa Panginoon, tumanggap tayo sa Panginoon. At yun nga, nararanasan natin yung kanyang habag, yung kanyang biyaya sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. At isang biyaya ito na makapag-aral tayo ng salita ng Diyos at pinili tayo ng Panginoon. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi pa nga sa Romans chapter 5 verse 8. Sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 8. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit na noon tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon, tayo makasalanan pa, talagang inibig na tayo ng Diyos. Diba? Palad natin dahil tayo sa pinili at inibig ng Diyos sa kabila ng mga nagawa nating mga pagkakasala sa Panginoon, pinili pa rin tayong inibigin ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon yung nais ng Diyos sa umaga sa atin na manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. At yun, raming naidulot sa atin yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Isa dyan is yung kaginhawaan sa buhay. Bigyan na tayo ng comfort ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at binigyan din tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at binigyan tayo ng kapayapaan na hindi na tayo nabubuhay sa dati nating buhay. Amen. Salamat sa Diyos. Sabi nga din po sa aklat ng John chapter 13 verse 34 to 35. Ulit po sa aklat ng John, chapter 13, 34 to 35. Kaya isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, magmahalan kayo kung paano ko kayong minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Amen. Isang proof na tayo magmamahal sa Panginoon kung minamahal natin yung bawat isa. Amen. Higit sa lahat yung mga kapatid natin sa pananampalataya, talagang ibigin natin kagaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Sa pamagitan ng pag-ibig ng Ama. Sabi diyan, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Amen. Kung tayo talagang totoong mga tagasunod ng Diyos, ay talagang nature na natin, yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Amen. Nakikita sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Yung isang bunga nga ng banal na spirito, yung una is yung pag-ibig. Amen. Salamat sa Panginoon sa walang hanggang pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. Amen po. Kaya salamat sa Diyos at sa utos ng Panginoon sa atin sa aklat ng Mateo chapter 22 verse 37 to 40. Ulit ko po sa aklat po ng Mateo chapter 22 37 to 40. Sabi po dito, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautosan ni Moises at ang mga sinulat sa mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Amen. Salamat sa Panginoon dahil diba sa Old Testament napakaraming utos na binigay ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Moises, pero ngayong nasa New Testament na, dalawa na lang ito. Pero nakasalalay pa rin dito or nakapaloob pa rin dito yung lahat ng utos ng Panginoon, di ba? Yung pagmamahal. Sabi diyan, unahin nating ibigin ang Panginoong Diyos at
Hindi lang ang Diyos ang ating ibigin, kundi yung mga kapwa natin din mananampalataya, yung mga tao nakapaligid sa atin, kailangan nating mahalin. Sabi nga, di ba? Hindi lang yung mga taong kaibig-ibig yung ating ibigin or mahalin or gawan ng mabuti. Maski din yung mga taong hindi kaibig-ibig. Kasi ganoon din tayo minahal ng Panginoon. Hindi tayo deserving sa pag-ibig ng Diyos pero ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Yun po yung unang puntos sa umagang ito, should remain in the love of God. Sa pangalawa po, should remain being obedient sa Panginoon. Amen. Maging masunurin tayo, manatili tayong masunurin. Amen. Sabi po sa verse 10, dito sa ating teksto, chapter 15. Sabi dito sa verse 10 po, kung sinusunod niyo ang mga utos ko, manatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nanatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Amen. Kapag naranasan talaga natin yung pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng hindi tayo marunong sumunod. Diba? Nakapaloob diyan sa ating pag-ibig sa Diyos, kailangan may pagsunod po tayo. Amen. Salamat sa Panginoon. At sabi nga din po sa John chapter 14. Atras lang po tayo ng konti. Sa aklat po ng John chapter 14 verse 15. Sabi diyan, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Sabi diyan, mga utos, hindi lang isa pa yung utos ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Kundi marami po yan. Kaya patuloy na karoon tayo ng pag-ibig na sumunod sa Panginoon. Kapag tayo inuutosan ng ating mga pastor or dati ng mga bata tayo, di ba, inuutosan tayo ng ating mga magulang. Di ba, dami nating reklamo or dami nating sinasabi, di ba? Di pa tayo nakakapunta or di pa natin ginagawa, nakakapagreklamo na tayo. Pero kapag sinabing may sukli or sa'yo na yung sukli, di ba, sumusunod tayo, di ba? Pero ganoon pa man, sa ating paglilingkod sa Panginoon, masigit pa dyan yung kaya ibigay sa atin ng Panginoon. Masigit pa dyan yung kaya paranas sa atin ng Panginoon. Kapag tayo totoong sumunod ng mga pag-ibig sa Panginoon. Amen? Salamat sa Diyos. Diyan nga, di ba, example natin sa pagsunod, yun nga, ang Panginoong Hesus. Di ba, siya sumunod sa Ama para mabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, yung maging example natin. At kung yung puso natin sa pagsunod ay talagang matigas. Sabi dito sa aklat ng Ezekiel chapter 36 verse 26. At nawa ito yung maging panalangin natin sa ating pag-ibig sa Diyos, sa ating pagsunod. Sabi po dito sa aklat ng Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bawang puso at bawang espiritu. Ang matitigas niyong puso ay magiging pusong masunurin. Salamat sa Panginoon for reminding us this morning na yung mga puso nating matigas or masuwayin, ayaw nating sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Marami tayong mga niisip or dahilan kung bakit tayo nakakasunod or ayaw nating sumunod sa Panginoon. Pero sabi nga dyan, nabibigyan tayo ng bawang puso at bawang espiritu ng Panginoon. At sabi dyan, ang matitigas nating puso ay gagawing pusong masunurin. Kaya salamat sa Panginoon, isang pangako ng Panginoon sa ating buhay. Kahit naggaano katigas yung ating puso or parang natatakot tayong sumunod sa Panginoon, ay sasamahan tayo ng Diyos sa magitan ng kanyang espiritu na ibinigay sa atin. Amen. Kaya salamat sa Diyos. Yun yung pangalawa, na should remain being obedient sa Panginoon. Sabi nga na isang halimbawa ng disobedience sa Panginoon, kapag dinidelay natin yung gustong pagawa sa atin ng Panginoon, or half obedience, yung pagsunod natin sa Panginoon, is pumapasok pa rin dyan yung disobedience natin. Kaya dapat maging buong puso yung pagsunod natin sa Panginoon, paggawa natin para sa Panginoon. Amen po. Dahil alam natin sa ating pagsunod sa Panginoon, may kalakip ito na pagpapala. Amen. Hindi lang binayaan ng Panginoon tayo utusan or gumawa para sa Kanya, pero may kalakip ito na blessing, favor sa ating mga buhay, na miracles sa ating mga buhay. Amen po. Yun po yung nais ng Diyos sa atin, should remain being obedient sa Panginoon. At yung pangatlo po, remain in the presence of God. Dapat makita sa atin yung presensya ng Panginoon, or remain sa atin yung Holy Spirit na tinanggap natin mula sa Diyos. Amen. Nang tayo kumilala sa Panginoon. Hallelujah. At salamat sa Panginoon. Pag tayo na-remain sa presensya ng Panginoon, alam naman natin na pag tayo nag-remain sa presensya ng Panginoon, kaya natin gumawa para sa Diyos. Amen. Pag tayo nag-remain sa presensya ng Panginoon, magiging maaliwalas yung ating kaisipan. Amen. Mababago ang ating buhay, ating mga pananaw, ating mga prinsipyo sa buhay. Amen. Sabi po dito sa aklat ng verse 5, 15 verse 5, John chapter 15 verse 5.
Sabi po dito, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang tao na nanatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Amen. Salamat sa Panginoon. Kapag hiwalay tayo sa Diyos o tayo sa presensya ng Panginoon, ay talagang wala tayong magagawa. Amen. Apart from God, apart from the Holy Spirit, yung lahat ng makakagawa nga tayo sa harapan ng Panginoon, sa harap ng tao, pero kung wala yung pagsama ng Banal na Espiritu, ay para tayong sumusuntok sa hangin. Amen. Na para tayong napapagod, gumagawa tayo ng wala sa kalooban ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na we should remain in the presence of God sa ating mga buhay. At ito yung pangako ng Diyos sa ating mga buhay dito po sa aklat nga ng John chapter 14 verse 26 to 27. Aklat ng John chapter 14 verse 26 to 27. Sabi dito, pero kapag nakalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang Banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siyang magtuturo sa inyo ang lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong magabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang ibinibigay ng mundo. Amen. Salamat sa Panginoon. Dahil sa Banal na Espiritu, nagkakaroon tayo ng peace sa ating mga buhay. Dahil sa ating nature sa ating mga tao, na marami tayong mga alalahanin, marami tayong mga isipin. Pero salamat sa Banal na Espiritu na siya nagbibigay sa atin ng peace, ng comfort, amen, ng kaaliwan kapag dumadating tayo sa point na nahihirapan tayo sa ating paglilingkod, sa ating mga trabaho, sa ating buhay mga Kristiyano. Nandyan ang patuloy na patnubay ng Banal na Espiritu. Kailangan lang talaga natin i-work out ito. Amen. Yung tinanggap natin mula sa Diyos. Amen. Upang tayo makagawa sa Panginoon sa kanyang ubasan. Sabi nga dito sa aklat ng Galatia, chapter 5, bilang mga Kristiyano o bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan taglay natin itong mga bunga ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Sa aklat po ng Galatia, chapter 5, verse 22 to 23, ngunit ito ang bunga makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandaang loob, katapatan. Sa 23 po, ay nahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Amen. Sa tulong din ng Banal na Espiritu, di ba, hindi tayo makakalabag sa utos ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang Banal na Espiritu ang siyang tutulong sa atin to become righteous sa harapan ng tao. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Patuloy tayong mapuspos, mapuno ng kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay makalakad tayo sangayon sa kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Ito po sa pang-apat, na we should remain faithful. Amen. Manatili tayong tapat hanggang sa wakas ng ating buhay. Dahil alam natin sa mga panahon pong ito na nasa end times na tayo. Marami ng mga propesya sa Biblia o nasulat sa Biblia or tingnan ng mga nabasa na nangyayari na ngayon. Napatunay na talagang nasa mga huling araw na tayo. Kaya bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan tayong manatiling tapat sa ating paglilingkod, sa ating pagkatawag sa Panginoon. Dahil nalalapit na yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Amen. Sabi nga dito sa Salmo chapter 18 verse 25, 18 verse 25, tapat kayo sa mga tapat sa inyo at nabuti kayo sa mga mabubuting tao. Amen. Salamat sa Panginoon, talagang tapat. Pag minsan hindi tayo nagtatapat or yung faithfulness natin sa Panginoon is nababawasan, pero ang Diyos natili siyang tapat noon, ngayon at pagpakailanman sa ating mga buhay. Amen po. Sabi pa nga rin dito sa aklat ng Salmo chapter 145 verse 13, 145 verse 13. Sabi dito, ang inyong paghahari ay magpakailanman. Panginoon, tapat kayo sa inyong mga pangako at mapagmahal kayo sa lahat ng inyong nilikha. Amen. Salamat sa Panginoon na talagang tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Hindi lang siya tapat
na tumawag sa atin, kundi tapat din siya sa kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Alam ko sa buhay natin, marami ng pinaranas ng Diyos sa ating mga buhay, maraming mga pangakong binitawan ng Diyos para sa atin. Kaya patuloy natin yung panghawakan hanggang sa dulo ng ating buhay, hanggang sa muli niyang pagbabalik. Amen po. Ang sabi nga dito po ako magtatapos sa aklat ng Matthew chapter 24. Chapter 24 verse 4 hanggang 14, medyo mahaba po. Isang paalala sa atin, at the same time, isang pangako sa atin ng Panginoon sa umagang ito na pwede nating panghawakan. Ulit ko po sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 14. Verse 4 to 14 po. Sabi po dito, sumagot si Jesus, mag-ingit kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo, marami ang kanilang ililigaw, makakarinig kayo ng mga digmaan malapit sa inyo at mabalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot, kailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Amen. Sa paalala sa atin, marami na tayong naririnig ng mga digmaan sa malapit sa atin o malayo sa atin. Pero sabi diyan na huwag tayong matakot, hindi pa ito ang katapusan. Sabi po sa verse 7, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng paghihirap na darating. Amen. At sa verse 9, sa panahong iyon, kamuhian kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin, dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapuputan at pagpapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. Lalaganap ang mas kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng marami mananampalataya. Ngunit dito sa verse 13, yung pangako ng Diyos sa atin na kailangan natin gawin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Amen. At ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao, tsaka darating ang katapusan. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagpapaalala sa atin sa umagang ito, na ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Amen. Salamat sa Diyos at purihin ang Panginoon sa umagang ito. Yun po yung nais ng Diyos sa ating umaga, na we should remain in the love of God, should remain being obedient sa Panginoon, at we should remain faithful sa ating Panginoon, at we should remain in the presence of the Lord para magawa natin kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, sa ating paggawa, sa ating buhay paglilingkod sa Panginoon, ay matili tayong tapat sa Panginoon, gumagawa ng kalooban ng Diyos, dahil alam natin malapit na pong dumating ang Panginoong Hesus. At yung pag-asa na ating hinihintay upang makamtan talaga natin yung buhay na walang hanggan ibigay sa atin ng Panginoon, ay matili po tayo sa Kanya. Amen. Kaya salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon sa umagang ito, at patuloy po tayong yumuko at pumikit at andalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos, luwalhatiin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kayong napakabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na siyang nahayag sa umagang ito. Salamat, Panginoon, for reminding us, Panginoon, na manatili kami sa inyo, Panginoon. Manatili kami sa inyong pag-ibig, sa inyong biyaya, sa inyong awa, Panginoon. Hallelujah. At patuloy kami maging masunurin sa nais niyong mga pinapagawa sa amin, Panginoon. Hallelujah. At sa patnubay at tulong ng Banal na Espiritu, Panginoon, patuloy namin malakaran yung kalooban niyo sa aming mga buhay. Hallelujah. At patuloy kami, Panginoon, natulungan niyo kami na manatili hanggang wakas, Panginoon. Ano man yung mga sitwasyon, ano man yung mga problema namin pinagdadaanan, Panginoon. Ay alam niyo to, Diyos. At patuloy kami, Panginoon, na magtitiwala sa inyo sa kaya niyong gawin sa aming mga buhay. Hallelujah. Patuloy niyo po kami samahan, Panginoon, dahil tunay, Panginoon, sa inyong mga salita. Sinabi niyo, Panginoon, apart from you, Panginoon, kayo wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin binibigay sa inyo lahat, Panginoon, sa aming mga buhay. We entrust to our life, Panginoon. Ano man yung mga plano niyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na mangyari ito, Panginoon, sangayon sa inyong kalooban sa aming mga buhay, Panginoon. According to our faith, Panginoon, dati, Panginoon, sa umagang ito na mga desire, Panginoon, ay mga prayers, Panginoon, ay patuloy niyong bigay sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, bigyan niyo kami ng kagalakan sa aming paglilingkod sa inyo, pagsunod sa inyong kalooban, Panginoon. Makita sa amin yung kagalakan, Panginoon. Hallelujah. Na walang pagrereklamo, Panginoon, walang pag-atubili na gawin yung nais nyo sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy nyo kami samahan sa umagang ito, Panginoon. At anuman, Panginoon, pa yung aming gagawin sa buong maghapon na ito, kasi patuloy namin mapalaguran sa aming mga buhay. Hallelujah. At magbigay kami ng kasiyahan sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Bigyan nyo kami ng kalakasan,
Tatagan sa aming pananampalataya, hallelujah. Patuloy, Panginoon, na masumpungan niyo kami, naglilingkod, nagtatapat sa inyo sa muli niyong pagbabalik. Muli, O Diyos, sa inyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagtakila sa umagang ito, hallelujah. Sa inyo, Panginoon, nararapat ang aming buhay, Panginoon, ang aming pagsamba, hallelujah. Ito ang aming mga samot panalangin, tayong pangalan ni Jesus. Amen, amen. Salamat sa Diyos, purihin po ang Panginoon.